Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe sa dilim kasama si Amara na ang simpleng buhay sa Pasig ay biglang nabalot ng misteryo matapos ang pagkawala ng kanyang asawa? Sa bawat oras na lumilipas, lumalalim ang palaisipan at tumitindi ang takot, lalo na't may mga kaganapang hindi maipaliwanag. Sa kwentong ito, masasaksihan natin ang pagbabago ng isang minamahal na nagdudulot ng kaba at hinala. Huwag bibitaw, dahil ang katotohanang matutuklasan ni Amara ay maghahatid sa atin sa sukdulan ng lagim at sindak. Sa loob ng isang simpleng apartment sa Pasig, nagkakalikot si Amara ng mga gamit habang pasulyap-sulyap sa orasan. Tila may hinihintay na mahalaga at sa bawat tiktak ng orasan, lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang buong kwarto ay tahimik, maliban sa ingay ng mga sasakyan sa labas, at sa loob-loob niya, umaasa siyang marinig ang yabag ni Nathan, ang kanyang asawa, na dapat sana'y nakabalik na bago pa man sumapit ang buwan ng wika. Habang inaayos ni Amara ang mga kubyertos, may kutsara siyang napansin na may ukit na pangalan nila ni Nathan. Mahigpit niyang hinawakan ito at parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, isang matinding pag-aalala na bumalot sa kanyang puso. "Nasaan ka na ba, Nathan?" Bulong niya sa sarili habang pinipigil ang mga luhang gustong kumawala. Sinubukan niyang tawagan si Nathan sa cellphone, ngunit ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang paulit-ulit na mensahe na "The number you have dialed cannot be reached." Naiinis at nangangamba, ibinaba niya ang telepono at tumitig sa kalendaryo na may markang buwan ng wika. Bumuntong hininga siya, isang halo ng pag-asa at pangamba na sana sa paglipas ng gabi, bumukas na ang pinto at makita niyang nakangiti si Nathan sa kanya. Habang nakaupo sa kanilang lumang sofa, pinagmasdan ni Amara ang mga litrato nila ni Nathan na nakadikit sa dingding. Mga ngiti at tawanan nila sa Pasig, mga alaalang puno ng kulay at buhay. Naalala niya ang unang araw nila sa apartment na ito, kung paano sila nagtawanan kahit hirap na hirap silang magbuhat ng mga kahon at mag-ayos ng gamit, lalo pat malayo sila sa probinsya, sa piling ng mga mahal sa buhay. Tumayo si Amara at lumapit sa bintana, tinitigan ang mga ilaw ng Pasig na kumikislap sa dilim. "Nathan, nasaan ka na ba?" Pulong niya sa hangin, habang ang kanyang mga matay naglalakbay sa labas. Umaasang makita ang anino ng kanyang asawa. Bumulong siya ng panalangin, isang simpleng hiling na sana'y ligtas si Nathan kung nasaan man siya ngayon. Sa pagtatapos ng kanyang muni-muni, hindi niya maiwasang isipin kung ano na ang nangyari kay Nathan. At habang lumalalim ang gabi, hindi niya alam na ang susunod na mga pangyayari ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ano nga ba ang naghihintay kay Amara sa dilim ng gabi? Sa isang malamig na gabi sa Pasig, habang abala ang mga tindera sa pagluluto sa karinderya sa ibaba, naamoy ni Amara ang sinigang na baboy na nagdala sa kanya ng nostalgia at gutom. Ang bango ng sabaw na humahalo sa hangin ay nagpaalala sa kanya ng mga panahong masaya silang kumakain ni Nathan ng kanilang paboritong ulam. Nagtungo si Amara sa bintana at doon niya nakita ang isang figura na may kahawig na lakad ni Nathan. Bigla siyang napatakbo palabas ng apartment. Hindi na inalintana ang kanyang tsinelas na naiwan sa sahig. Sa kanyang pagbaba, halos hindi siya makapaniwala nang yakapin niya ang figurang si Nathan. Pero sa kanyang pagyakap, may kakaibang lamig siyang naramdaman sa balat nito na parang hindi galing sa isang taong buhay. Habang naglalakad sila pabalik sa apartment, hindi maalis ni Amara ang pagtataka sa hindi pangkaraniwang kulay ng balat ni Nathan at ang paos na boses nito. Pero sa sobrang saya niya na muling makasama ang asawa, itinulak niya muna sa isang tabi ang kanyang mga agam-agam. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, isang kakaibang eksena ang bumungad kay Amara. Hindi na kumakain si Nathan ng kanin at ulam, bagkus ay tahimik lang itong nakatingin sa kanyang plato.
Tila nawalan na ito ng gana sa mga bagay na dati nitong kinahihiligan. Sa tuwing yayayain ni Amara si Nathan na lumabas o gumawa ng mga bagay na dati nilang ginagawa, lagi na lang siyang sinasabihan nito na magpahinga na lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang asal ng kanyang asawa. Sa mga gabing tahimik, napapansin ni Amara na hindi na humihilik si Nathan sa pagtulog. Minsan, nakatitig lang ito sa kisame hanggang sa mag-umaga, na parang may malalim itong iniisip o may hinahanap na hindi niya mawari. Isang araw, habang naglilinis si Amara ng kanilang kwarto, natagpuan niya ang cellphone ni Nathan sa ilalim ng kama. Ang cellphone ay puno ng missed calls at hindi nasagot na mensahe mula sa kanya. Naramdaman niya ang isang kurot sa puso na parang may mali, may hindi tama. Ang mga kakaibang pangyayari ay patuloy na nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Amara. Ano nga ba ang nangyayari kay Nathan? At bakit parang hindi na ito ang asawa na kanyang kilala? Ang mga tanong na ito ay naglalaro sa kanyang isipan habang unti-unti niyang natutuklasan ng mas malalim na misteryo na bumabalot sa kanyang asawa. Ano kaya ang susunod na madidiskubre ni Amara? Ang kasagutan ay naghihintay sa mga susunod na kabanata ng kanilang buhay. Hindi na matiis ni Amara ang mga kakaibang kilos ni Nathan, lalo na't hindi na ito tumatawa o nagpapakita ng anumang emosyon. Gabi-gabi, tahimik lang itong nakaupo, walang imik, walang ngiti. Isang gabi, habang naglalakad si Amara papunta sa banyo, nakita niya si Nathan na nakatayo lang sa dilim, hindi gumagalaw, na tila ba isang estatwa. "Nathan, anong ginagawa mo diyan?" tanong niya, pero walang tugon. Tanging ang malamlam na ilaw ng poste sa labas ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na walang anumang ekspresyon. Napunan ni Amara ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula kay Nathan, na nagdulot sa kanya ng pagkalito at takot na baka may malubhang karamdaman ito. "Mahal, may kailangan ka bang sabihin sa akin? May nararamdaman ka bang hindi maganda?" tanong niya. Pero ang tanging tugon ni Nathan ay isang malalim na buntong hininga. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malamig at distante si Nathan at lalong tumitindi ang pangamba ni Amara na baka hindi na ito ang asawang minahal niya. "Sino ka ba talaga?" bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng asawa na tila hindi na siya kilala. Ano kaya ang nadiskubre ni Amara sa umaga na magpapabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Isang umaga nagising si Amara sa amoy ng adobo na hindi kagaya ng dati niyang niluluto. Isang amoy na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa at pagkakasakit. "Bakit ganito ang amoy? Anong niluto mo, Nathan?" tanong niya, pero umiwas ito ng tingin at nagbigay ng malabo at hindi kapani-paniwalang sagot. "Wala, baka nasobrahan lang sa toyo," sabi ni Nathan, pero hindi makatotohanan ang kanyang paliwanag. Sa kanyang paglilinis ng kanilang aparador, napansin ni Amara na hindi pa nagpapalit ng damit si Nathan mula nang ito'y umuwi, at ang mga damit ay may bahid ng lupa at sari-saring mantsa. "Bakit ganito ang mga damit mo? Saan ka ba galing?" tanong ni Amara. Pero umiwas lang si Nathan at nagkunwaring abala. Ang mga piraso ng katotohanan ay unti-unting nagkakabit-kabit sa isipan ni Amara at hindi niya maiwasang isipin na may mas malalim pang misteryo sa likod ng kanyang asawa. May kakaibang nangyayari at kailangan ni Amara na malaman ito bago pa mahuli ang lahat. Ano ang susunod na hakbang ni Amara sa nakakatakot na paglalakbay na ito? Sa pag-asang maibalik ang init ng kanilang samahan, nagmungkahi si Amara na magbasa sila ng pamilyang Biblia upang maghanap ng pangalan para sa kanilang magiging anak. Habang nagbubuklat si Amara ng mga pahina, biglang nagiba ang ekspresyon ni Nathan. Parang may kung anong demonyo ang sumanib sa kanya at sa isang marahas na galaw,
Hinablot niya ang Biblia mula sa mga kamay ni Amara at hinagis ito. Kasabay ng pagtakbo palabas ng apartment. Naiwan si Amara na naguguluhan at natatakot, nakatitig sa nagkalat na mga pahina ng Biblia sa sahig at sa malamig na hangin na pumapasok mula sa bukas na pinto. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba, hindi lang para sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanyang sarili at sa batang nasa sinapupunan niya. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Amara matapos ang kakaibang pagtakas ni Nathan? Ang susunod na kabanata ay tiyak na magbibigay ng mas malalim na takot. Sa pag-aalala para sa kanilang mga alagang hayop, bumaba si Amara sa karinderya upang bumili ng pagkain para sa mga ito. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong siya ng masangsang na amoy na agad kumurot sa kanyang ilong. Sa loob ng karinderya, tumambad sa kanyang mga mata ang mga labi ng tao na nakahalo sa mga karne. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumagsak ang kanyang mundo sa matinding takot at pagkasindak. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking freezer at doon niya narinig ang mga bulong at tawanan ng mga tindera na tila may itinatagong malagim na sikreto. Ang misteryo sa karinderya ay nagdudulot ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Amara matapos niyang matuklasan ang nakakakilabot na lihim na ito? Hingal na hingal at puno ng takot, tumakbo si Amara palayo sa karinderya, dala ang nakakagimbal na natuklasan. Sa bawat liko at sulok ng eskinita sa Pasig, hindi maalis sa isip niya na ang nilalang na kasama niya sa apartment ay hindi ang tunay niyang asawa. Ang bawat yapak niya ay tila may kasamang libong tanong at takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Nakahanap si Amara ng isang abandonadong gusali at doon siya nagtago. Sa dilim ng lugar, niyakap niya ang kanyang tiyan na parang sinisiguro niyang ligtas ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Kailangan kong maging matatag, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang mga luha. Sa kanyang pagtatago, isang lumang simbahan ang kanyang nakita. Walang pag-aalinlangan pumasok siya roon. Ang kanyang mga hikbi ay nag-echo sa loob ng tahimik na simbahan. Lumuhod siya sa harap ng altar, humihingal at umiiyak, habang ang kanyang isip ay nagpaplano ng susunod na hakbang. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis at matalino para maligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa kasamaang hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang bagong takot ang sumibol sa kanyang puso. Ano na ang susunod na mangyayari? Paano niya haharapin ang nilalang na nagpapanggap bilang Nathan? Ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng kapahamakan o kaligtasan. Mga ka-creepy, sa huli natutunan ni Amara na ang totoong lagim ay nasa hindi inaasahan at ang pag-ibig ay may kakayahang harapin ang pinakamatinding takot. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod na pagtulog mo, may katabi ka ng hindi mo inaasahan. Mag-ingat at hanggang sa muli mga ka-creepy.